Baka pwede naman, Mr. President, ay anong tawag sa ganun? Follicle ba tawag doon? Test? Yung drug test. Baka pwede na po kayo follicle drug test. Who are you? Sino ka? To demand for that. Hindi ka papansinin ng Pangulo kasi sino ka ba? Hindi tayo sa nambamaliit Pero ipinakita mo ang totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si BP Sara. Ngayon pa lang. So, may raceback ang Malacanang sa pamamagitan ni Yusek, Attorney Claire Castro, kay INC member Anjo Eliana. Si Anjo Eliana ay umanib sa Iglesia ni Cristo noong kasagsagan ng pandemic umano. May gaganapin niyang rally. Sandali muna. Ang rally yun. Ito ang Anjo Eliana, kilalang dating kasapi ng simbahang Katoliko sa kasagsagan ng pandemya noong 2020 nang mag-resign si Anjo sa Itbulaga. Matapos ito, napabalitang magiging host siya ng noontime show ng Net25, ang TV station na pagmamayari ng Iglesia ni Cristo. Pero nilinaw ni Anjo na personal niyang desisyon ang magpa-convert sa INC matapos ang masusing pag-aaral. Hindi daw siya pinilit na sumama sa INC, sa halip, ito ay isang hakbang na ginawa niya batay sa kanyang sariling pagnanais na mapalapit sa Diyos. yun ang problema sa mga Katoliko lang sa pangalan, lalo na yung binanggit na lukewarm Catholic. Lalo na wala kang background sa pananampalataya at kung mapansin ninyo paano yung mga ministro ni Felix Manalo mag-atake sa pananampalatayang Katoliko gamit yung mga aklat Katoliko na pinuputol-putol. Sino ba ang di madala niyan? So ngayon, nag-viral itong live ni Anjo Eliana. Binanata niya ang Senate President, si Senate President Tito Soto, dahil may personal knowledge umano siya kung sino ang kabit nito. Na kabit din umano ni Busing. Ayon sa mga komento sa mga abogado, very libelous at cyber libel talaga ang mga pahayag ni Anjo Eliana. Dahil meron pa siyang sinabi na sa kanyang narinig umano, may napakinggan siya kung sino ang pumatay sa isang barangay kapitan. So kung napakinggan lang niya, wala siyang personal knowledge. Walang pagkakaiba sa chismis yan. No? Pero, nag-risback si Attorney Claire Castro, Yusek Claire, kay INC member Anjo Eliana, matapos ito naghamon ng drug test kay Pangulong Bongbong Marcos. Eto. Baka pwede naman, Mr. President, ay anong tawag sa ganun? Follicle ba tawag doon? Test? Yung drug test. Baka pwede na po kayo follicle drug test. Siguro, kasi po, ang baba na po ng ng trust rating. Baka pwede naman, Mr. President, ay anong tawag sa ganun? Follicle ba tawag doon? Test? Yung drug test. Baka pwede na po kayo follicle drug test. Kasi kung hindi naman talaga kayo gumagamit, maganda ipakita sa taong bayan. Kasi ang tawag nga sa inyo ng taong bayan, dahil nga panayang iwi po ng bibig nyo, Mr. President, kumbinsido ang taong bayan na kayo ay gumagamit. Kaya nga, baka naman pwede, Mr. President,
magpa follicle, tama ba yung ano ko? Follicle? Follicel. Tama, follicle. Yan ang iba nating reaction video kaugnay sa banat niya kay Tito Soto, no? Senate President Tito Soto. Dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang palaging marinig na komento na gumagamit. Kahit nga si Kibuloy, di ba, sa unang bahagi ng pagsagot ni Kibuloy, yung audio, yun din ang kaniyang sinabi na gumagamit ng drugs umano. Ngayon, palagay natin kung totoo. Palagay lang natin hindi natin sinabing totoo. Palagay natin kung totoo. Ang tanong, sa panahon ng eleksyon, bumoto ba kayo? Kung bumoto kayo sa tambalan na yan, at sabi ninyo na gumagamit ng droga, sinong masisi dyan? Kung maalala ninyo, may isasagawa daw na rally ang INC. At ang rallying ito ay may kaugnayan sa panawagan nila against sa korupsyon. Pero ang tanong, di po ba yung involved sa korupsyon, mga kapatid, ay ini-endorso mismo ng INC? At giant rally pa dahil parang magsanib puwersa ang GIL at may napaulat na pati na umano ang kay Kibuloy? May gaganapin niyang rally itong mga to, pero hindi natin pwedeng sabihin na sigurado to. At kung mag-rally man ito, subok na natin. Hindi ko lang... Baka pwede naman, Mr. President, anong tawag sa ganun? Follicle? Follicle ba tawag doon? Test? Yung drug test. Baka pwede na po kayo follicle. May riskback dito si Atty. Claire Castro. Una, maliban na umanib ito sa Iglesia ni Cristo dahil ayon sa ulat, bigyan umano ng pagkakataon na magiging anchor person sa TV. Pero iwan ko kung naging anchor person ba siya. Pangalawa, ayon kay Atty. Claire Castro, nagtatrabaho umano si Mr. Anjo Iliana kay Senador Jinggoy Estrada na ngayon ay kinasuhan na din. Kaya may kaugnayan ba ito ang pahayag niya sa mga kaso at investigasyon na kinaharap ng kaniyang busing? Ito ang pahayag ni Atty. Claire. Sabi, yes, Iliana still works with Senator Jinggoy Estrada as of recent reports in August 2024. So, up to now kaya? Pero malaki ang utang na loob niya eh. Diba? Malaki ang utang na loob niya kay Jinggoy. So, 1 year nga sinagip ni Jinggoy. 2 years ago to. So, okay, ito mga clear. Ito kasi, maliban kay Tito Soto, meron siyang gustong mangyari. Ito. Alamin natin bakit siya ganito. Siguro, kasi po, ang baba na po ng ng trust rating. So what? Diba? So, bakit? Sino ba ang nag-rate dyan? Natanong mo ba? Nakita mo ba yung trabaho ng Pangulo? O bulag ka rin? Tulad ng ibang mga DDS. Baka pwede naman, Mr. President, anong tawag sa ganun? Follicle? Follicle ba tawag doon? Hindi ko pa alam, parang dito na lang sa'yo.
Di ba? Kailan ba itong date na to? Parang didikta lang sa'yo. May nagdidikta ba sa'yo para masira ang Pangulo? Tignan natin, anong pwedeng behind this? Ang drug test, baka pwede na po kayo magpa follicle drug Okay? test. Sige. Bakit, mga clear? Bakit siya nagsasalita ng ganyan? Ito kasi yung talagang plano niya. Ito yung plano nila. Hindi lang siya. Ibigay na natin kay BP Sara. Pag bumaba si BBM kasi 3 taon lang naman 'yun eh. No. Di ba? Hindi naman 6 years 'yun eh. So yung natitirang 3 taon na para kay BBM mapupunta kay 2.5 na lang nga eh. 2.5 bigay. Ganun lang yun. So, disturb kayo. Kaya sinisiraan niyo yung Pangulo kahit wala kayo ebidensya. Diba? Ebidensya, hanggang yan ang pagpipilitan nyo, hair follicle test, bakit hindi mo ito binanggit sa panahon ni Duterte na umaming nagmamariwana siya? Na umaming nagpe-fentanyl siya to have that feeling ng cloud 9. Diba? Dating Pangulo Duterte umaming nagmamariwana at the time na siya presidente to keep him awake. Yung pala, kaya pala niya sinisira ng Pangulo kasi gusto niya si BP Sara agad ang umupo. Diba? Bakit? Ba't ka nag-iingay, Na natin kay Sara. Makikita pa natin kung ano yung niya. Di mo ba nakikita yung niya. performance ni BP Sara ngayon as Vice President? Di mo nakikita? Sabi niya, makikita pa natin ang performance niya. So, wala ka nakikita ang performance niya? Niya, performance niya. 2.5 bigay na natin kay Sara. Makikita pa natin niya, performance So, niya. wala ka nakikita ang performance ni BP Sara. So, gusto mo itry. Diba? Gusto mo itry. Para pagdating ng 2028 elections, So, yun. Ni-research talaga ni Attorney Claire Castro at lumabas itong video na may pahayag si Anjo Eliana na sa planong bababa sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos and then papalit si Vice President Sara Duterte. based, Oh. ibigay na natin Makaka-clear, ang gusto niya, ito na titirang panahon ni Pangulong Marcos Jr., umupo na si VP Sara. Para sa susunod na election, i-elect natin si VP Sara. So, ilang years? 9 years? Gloria 2.0? Di ba? Ngayon ang tanong natin, bakit mo gusto na mawala ang Pangulo sa pwesto? Dahil ba lumalala na yung pag-iimbestiga ng mga maanumalyang flood control projects? At kailangan mo talagang magsalba? Mga clear. Tandaan natin, pag pinaupo nila si VP Sara at tanggalin nila ang Pangulo, yang mga nakakasuhan ngayon, hindi na yan maaaring managot. Question mark. Bakit? Ipagpapatuloy kaya ng Vice Presidente itong pag-iimbestiga na ito na never nangyari sa panahon ng kanya ama? Make ghost projects. 13,917 flood control projects. Pero namin ang kanya ama, ghost projects during his time. Nag-imbestiga ba ng ganito? Kaya, malamang, yung mga nagnanais mawala ang Pangulo sa pwesto, yung naaapektuhanan nitong pag-iimbestiga na to. Dahil pag nawala ang Pangulo, at pumunta ang kanilang mga kakampi
pumwesto, masaya sila. Hindi na matutuloy yung pag-iimbestiga kay Bongo. Hindi na matutuloy yung pag-iimbestiga kay Joel. Baka rin hindi matuloy ang pag-iimbestiga kay Jinggoy. Ha? Oh. Di ba? Marami na maaaring kakampi ni Vice Presidente. Hindi natin alam. Yun nga ang sabi, di ba? Bakit nga ba hindi nagta-tell all si Diskaya? May ipinangako ba yung mga retired generals na di umano nagpaplano ng distab? At meron pa nga mamumuno sa transition. At later, ang iuupo ay si VP Sara. So gusto nila mawala ito para yung mga naiimbestigahan ngayon ng mga kaalyado makaligtas. Yan ba yung gusto nyo? Ha? Anjo Iliana? Diba? Nakakataka lang kasi kay Anjo Iliana. Diba? Ano ba mga naging kaso nito? Ba't hindi ka nananalo? Napagtanggol pa nga kita before eh. Ikaw ay kinasuhan ng staffay. Naging abogado pala niya si Atty. Claire Castro noon, no? Sa kasong estafa. Okay, tuloy natin. Estepador ka nga daw, sabi ni Senator Raffy Tulfo. Diba? So ano ang estado sa kaso na estafa kung si Atty. Claire Castro at binanggit itong sabi ni Tulfo na estapador? Dahil sinasabi nyo, wala naman kayo kinita doon sa school. Pero galit na galit sa inyo si Senator Raffy Tulfo. At that time, diba, nung in-interview ka ni Aiko Melendez, doon, ibinulalas mo ang sama ng loob mo kaya Senator Raffy Tulfo. Pati yata sa Itbulaga, sumama yung loob mo eh. Diba? Pero, based sa salita mo, oo nga, dapat hindi ka agad pagbintangan bilang estapador. Diba? Pero nagsuli ba kayo ng pera nun sa mga bata? Sinuli niyo ba yung mga pera? Kasi kinatagay yung mga bata sa inyo eh, dahil wala pala, hindi daw pala kayo accredited na school. O diba sabi nga natin, ako pa sabi ko nun, paano masusuli kung may natutunan yung mga bata? So siguro hindi lahat masusuli. Kasi may natutunan. Pero sinuli niyo ba? Oo, natulfo to. Dahil sa di umanong panloloko nila. Pero ayoko naman silang i-judge. Diba mga Rhea? Ayoko silang i-judge. Kasi at that time, nakikita ko, sa aking pananaw, yung ang nakikita ko dun yung parang maling proseso na ginawa ni Senator Raffy Tulfo at that time. At that time, hindi pa yata siya senador nun eh. Na parang nag-judge na siya. Alam mo naman, ayaw natin na nag-judge eh. Diba? Kahit ikaw pagbintangan na estapador ka dyan, syempre gusto natin yung tamang proseso. Diba? Kasi totoo, yung mga bata nun at the time, ay may natutunan naman sa school nyo. Hindi lang kayo... So, ano kaya ang estado? Di binanggit ni Atty. Claire dito kung siya ang naging abogado sa kasong estafa ni Anjo Iliana. Accredited. Yun nga lang, di ba? O, tapos ang dami-dami mga papel. Ito naman yung issue noon at the time. May mga papel na nire-require, hindi kayo tumuloy agad, hindi kayo nagtuloy-tuloy para ma-accredit kayo, nagpatuloy kayo magtanggap ng mga eskwela, ng mga bata. Kaya galit na galit sa inyo si Senator Raffy Tulfo.
Pero syempre at that time, sabi ko, dapat hindi ganyan ang style. Due process. Oh, di ba? Tapos, hindi naman yung pinagtanggol sarili nyo. Nagtanggol na lang kayo. Nung in-interview ka ni Aiko Melendez. Attorney Yusek Claire, jobless siya kaya nag-ingay sa TikTok. Hanggang ngayon ba? Jobless na siya? Wala na siya kay, Wala na siya kay Jinggoy? Ha? Trabaho lang niyang manira ng tao. So, binabayaran ba siya dun? Inisip ko kasi kung kay Jinggoy siya, is it because of Jinggoy kaya siya nagaganito? Dahil nadadamay ang amo niya? Kung nandoon pa siya, ha? Or, kahit hindi niya na amo, kung ganyan kalakas ang utang, kalaki ang kanyang utang na loob. Di ba? O yun lang, nawala siya ng utang na loob kay Anjo. Kay Anjo sa TVJ. Di ba? Napatulpo yan yata, napatulpo siya because of pagiging estapador. Di ba? Meron akong video niyan. At that time, sabi ko, mali yung, ayoko nung style. Hindi ko masabing mali. Ayoko nung style ni Raffy Tulfo, Senator Raffy Tulfo. Nag-ano siya? Persahan. Diba? Parang wala due process at that time. Pero, nagtagin sa kanila Senator Raffy Tulfo, dahil naloko yung mga bata. Sa kanyang pag-iimbestiga ni Senator Raffy Tulfo. Kahit saan lagay yan si Anjo, asal tikboy. Siya, nga sa banana man. Tikboy nga siya sa banana man. Pero mga kakli, nakita na natin, kung ba't niya sinisira ng Pangulo, it's because DDS pala siya. Gusto niyang iupo ngayon pa lang si VP Sara. No wonder why he's doing this. Alam naman niyang peke. Alam niyang peke yung video. Diba? Sino ka? Sino ka para mag-utos sa Pangulo? Ayusin mo muna yung sarili mo. Diba? Di mo alam yung ginagawa ng Pangulo, tapos gusto mo? Ang gusto niya mga clear ay ma-check, paano yan? Makita ang performance ni VP Sara. Di mo ba nakikita? O wala ka talaga nakikita? Yeah. That's the word nga yata Shiro Kansaki ginamit kay Senator Raffy Tulfo. Scammer. Nag-scam ng mga bata. Diba? Attorney mukhang ala Philip Salvador siguro yan, baka tatakbo na yan sa susunod na eleksyon. Nako. Huwag naman natin dagdagan ng mapapariwara na ang Senado pag ganyan. Diba? Ano nangyari sa'yo? Oh? Diba? Sasabit ka dyan, pag si Jinggoy nakulong, ikaw ang namamasyal. Ikaw, yung namamasyal sa mga mayor, ikaw mag-hair follicle. Diba? Nakakaklit. Hindi, makikita mo naman hindi galing sa puso Meron na siyang gusto. Ay, nandito si Chris Ulo. Hello Chris Ulo, thank you sa pagdalaw. Salamat, alam naman natin, may YouTube channel to si Chris Ulo. Support. Ha? Oo. Diba? Hindi, makita natin. Gusto pala niya Chris Ulo na umupo si VP Sara sa natitirang panahon ni Pangulo ngayon. So nakita mo na kung bakit siya nagre-request ng ganito. DDS talaga siya. Diba? Pare-pareho na naratibo. So, well, unang-una, Angeliana, who are you? Sino ka? To demand for that. Hindi ka papansinin ng Pangulo kasi sino ka ba? Diba? Hindi tayo sa nang maliit Pero, ipinakita mo ang totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si VP Sara. Ngayon pa lang. Nangangamoy DDS ka, Anjo. Wala kang kredibilidad.
Di ba? Wala kang credibility. Wala ka na prove na anuman. Di ba? Tutulong ka lang sa mga bata. Sinabihan ka pang scammer. Di ba? So yun lang. Although sabi ko nga ayoko nung style ni Senator Raffy Tulfo, yung style na, alam mo yun, brusco masyado, gusto ko due process. Pero wala, mga bata nagreklamo sa'yo. Mga magulang. Kaya ba hindi kayo nakabalik sa politika? Kasi nandun na yung nakabahid na sa balat ninyo yung tawag na scammer. Pera lang yun. Diba? Pera lang yun. Nakakita ng magagamit na material sa TikTok, Itbulaga ang ginamit na TikTok. Yeah. Yan ang raceback ni Atty. Claire Castro sa naunang pahayag na nag-viral ni INC member Anjo Eliana na dating kaanib sa Itbulaga. At grabe din ang kaniyang banat kay Senate President Tito Soto. Sa susunod, ating pakita yon mga kapatid. Pero pasok muna tayo sa punto por punto sa pagkataong ito. Yung tatlo. Ang ibig sabihin pala ng 8 pala na mabubunot ang tatlong sungay, nabunot ang tatlong sungay, ang ibig sabihin pala noon, ibabagsak niya ang tatlong hari. O ngayon, ano daw sabi sa verse 8? Sabi sa verse 8, ito ay magsasalita ng kayabangan. O, anong ginawa sa verse 25? Ito, magsasalita siya laban sa kataas-taasang Diyos at uusigin niya ang mga banal ng Diyos. Sisikapin niyang baguhin ang mga pista at kautusan. Ipapasakop sa kanya ang mga banal ng Diyos sa loob ng tatlot kalahating taon. Tinanong ko si Reynaldo Condino. Sabi niya dito, uusigin niya ang banal ng Diyos. Sino ang santo? Sino ang mga santo na pinatay ng Romano Katoliko? May naisagot ba? May naisagot ba ang SDA, ang kanilang legendary debater na si Jerry Laeg? Ang sabi ni Jerry Laeg na ang mga banal ng Diyos na inusig daw ng Romano Katoliko ay yun daw yung mga Hudyo at mga Mohamedan. Ha? Mohamedan? Alam niyo ba kung ano yung Mohamedan? Mga Muslim yung Mohamedan. Mga Muslim yun, tapos santo. Ano nangyari? Naniniwala na pala kayo ng mga SDA pala na ang mga Muslim pala ay santo. Mga Mohamedan, mga Hudyo. Aba, nakabasa lang ng Hudyo, santo na. Tapos, yung si Reynaldo Condino naman, nagsabi naman siya na ang mga santo daw na yon ay ang Gumburza. Nakalimutan nyo, ang Gumburza, sabi ni Reynaldo Condino. Nakalimutan nyo ba ang Gumburza? Oh. Tapos, tinanong ko si Reynaldo Condino, tinatanggap mo na ba ngayon na yung Gumburza na sinasabi mo ay mga santo pala? Anong sagot ni Reynaldo Condino? Biglang bawi. Ay, hindi ako sangayon kasi mga Romano Katoliko yon. Okay, dahil Romano Katoliko pala. So, tinatanggap mo ngayon na Romano Katoliko pala ang inusig at hindi ang nanguusig. Sabi naman niya, inusig sila. Sabi ni Jerry Laeg, nung tinanong ko yon kay Reynaldo Condino, ang nangyari, nag-object si Jerry Laeg, papalitan niya. Yun yung pagkakataon ng nagkaroon ng palitan eh. Kasi ipit na ipit si Reynaldo Condino, nag-request si Jerry Laeg, papalitan niya. Yung pinalitan niya si Reynaldo Condino, sa kanya ko tinanong. Sabi ni Reynaldo Condino na yung Gumburza daw, yung mga santo na pinatay. So, dahil Katoliko pala ang mga santong yon, tinatanggap mo ba na sila ay mga Romano Katolikong mga santo? Ang sagot ni Jerry Laeg,
Hindi siya sang-ayon na sila ay Romano Katoliko sapagkat sila ay nakonverter na sa Adventista. Sabi ko naman, saan mo nabasa na history na ang Gumburza ay nakonverter sa Adventista? Ang sagot naman ni Jerry Laig, wala sa history yan, nasa aklat namin na binasa mo. Kasi may binanggit ako na aklat nila sa Alpine Omega yon na si Santa Ana, si Santa Ana, pinatay sa palakol. Pinatay sa palakol nung pumatay sa kanya. Yung Saint Ana na yun, sinasabi ng kanilang Alpine Omega, santo ng Katoliko yon. O, pakita ko sa inyo yung ano ha, yung mismong Saint Anna na yun na ito ay nasa ano ito. Pakita ko ito, ayan. Saint Cecilia pala. Saint Cecilia. Ito sinasabi, ito pakita ko. Ito. Saint Cecilia, ayan. Yang Saint Cecilia na yan, nasa kanilang aklat na yan. Oh. This statue represents Saint Cecilia after her death by the executioner's axe. It is in Rome in the church dedicated to her. So, etong Saint Cecilia, nasa kanilang libro ito sa Alpine Omega. Tanong ko sa kanya, hindi sinasabi ko na santo na pinatay. Pero ang pumatay dito, hindi naman Romano Katoliko eh. Ang pumatay dito, yung yung paganong Romano. Hindi Romano Katoliko. Oh. Ano nangyari? Ito yung pinagbatayan ni Jelilay na sinasabi ko raw sa kanilang aklat na santo pinatay, pero ang nakapagtataka, ba't na tinugma sa Gumburza? Nahanapan ko siya ngayon ng history, sabi niya, walang history. Ang pinagbatayan ko lang yung libro namin, kasi kapag libro namin na nagsabi, ibig sabihin, no-converter sa Adventista yan. Ang tanong ngayon, saan mo nabasa na ang Gumburza pinatay dahil na-converter sa Adventista? Yung mga nanonood sa amin sa debate, nagsipagtawanan na. Nagsipagtawanan na. Oh, namatay sa ang Gumburza 1872. 1906 nakapasok ang Seventh-day Adventist sa Pilipinas. Tanong, saan mo nabasa na pagkatapos ng ilang taon, sila paglabasan sa kanilang libingan para mag-converter sa Adventista? Lalong nagtawanan ng mga tao. Kasi nakita ang kalokohan ng kasinungalingan ng mga Seventh-day Adventist. Pero nakapagtataka, bakit sinasabi ni Lauro Labayoga na nung nasa SDA pa daw, hindi daw sinungaling. Napakasinungaling nga eh. Akalain mo, Gumburza, pinatay dahil nag-Adventista? Nangyari yun. Sino ang nagturo sa kanila abot sa Seventh-day Adventist? Namatay ang Gumburza 1872. 1906 nakapasok sa Pinas ang Seventh-day Adventist. Sino ang nag-convert sa kanila? Kasinungalingan talaga itong talaga. Kung ang Santo Papa ang sinasabing Little Horn, nagpabagsak ang Little Horn ayon sa Biblia ng 3 hari at balikan ng Daniel 7:25. Sabi dito, uusigin niya ang banal yung 24 tayo 24. Sabi sa 24, 3 hari ang kanyang ibabagsak. Ibabagsak. Sino ang 3 haring ibabagsak na ito? Sabi nila yung Vandals, yung Herolai, at saka yung Ostrogoths. Pero nakapagtataka, bakit sinasabi ni Bresi Balansag, bumagsak na ang 3 bago pa dumating ang papacy. Bumagsak na lang yung 3 bago dumating ang papacy. Dito, pinabagsak sila ni Little Horn. Kung si Little Horn nagpabagsak sa kanila at ang Little Horn ay yung Santo Papa, therefore, ang Santo Papa ang nagpabagsak. Kaso, ayon sa history, walang ni isa mang Santo Papa ang nagpabagsak sa 3 yon. Di kasi nungalingan talaga. Pangatlo, ito pa,
Sa ikapitong kasinungalingan ng Seventh-day Adventist, sabi nila, ang Santo Papa daw ang tinutukoy na man of sin. Sa 2 Thessalonica chapter 2 verses 3 to 4. Totoo ba ito? O basahin natin. Anong sabi sa 2 Thessalonians? 2 Thessalonica chapter 2 verses 3 to 4. Ang sabi ganito. Huwag kayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan, sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos. So ito ay mangyayari sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi mangyayari ang pagbabalik hanggat hindi pa nagsisimula ang huling himagsikan ng mga tao laban sa Diyos. At hindi pa dumarating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Sabi nila dumating na daw ito at ito daw yung Santo Papa. Verse 4. Ano ang mga palatandaan ng taong ito? Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at itinuturing na Diyos ng mga tao. Paano ngayon yan? Isa sa sinasamba at itinuturing na Diyos ng mga tao ay ang Allah. I am referring to Islam. Ay ang Allah. Sinasamba ng mga Muslim ang Allah, tinuturing ito na Diyos. Kung ang Santo Papa ang tinutukoy dito, sinong Santo Papa ang kumalaban sa Allah? Meron ba? Wala. Walang Santo Papa ang kumalaban sa Allah. O halimbawa, yung mga Indiano, marami silang Diyos-Diyosan. Kuha ko ng isa, si Shiva. Isa sa mga Diyos-Diyosa na sinasamba ng mga Indiano. Kinikilala nilang Diyos. Itong si Shiva. Sino Shiva? Ito yung Diyos-Diyosang babae na maraming kamay. 6 yata ang kamay eh. 3 pa si ano. Mukhang tinalo si ano si Goro. Alam niyo si Goro? Si Goro yung kapatid na bunso ni Kintaro. Kilala niyo si Kintaro? Si Kintaro, yun yung pinsan ni Shiva. Sino si Shiva na pinsan ni Kintaro at ni Goro? Ito yung mga karakter sa Mortal Kombat na tag-apat yung kamay. 4 lang yun. Pero yung Shiva ng India, 6 lahat. Oh, kinikilalang Diyos ng mga Indiano yon. Oh, sinong Santo Papa ang kumalaban doon? Wala. Kaya nung kami nagdebate ni Roy Tundag patungkol dito sa talatang ito, nag-objection siya, ba't daw ako nakarating sa Muslim? Kaya mga Muslim, mga tao rin yun eh. Mga tao rin yun na may sinasamba, tinuturing na Diyos. At yun nga ang kanilang ala. Tanong, kung ang Santo Papa ang tinutukoy, sino Santo Papa? Si Pope John Paul II nga, hinalikan yung Quran. Tapos sabi niya, Santo Papa daw yan. Nabaliw na. Nabaliw na ang mga Sabadista. Dahil parang hinirohan ng waring bakal na nagbabaga ang kanilang mga budhi. Hindi na tinatablan. Sinungaling lahat. Nagsisinungaling na lahat. Parang hindi tinatablan ng konsensya ang mga taong yan. Ano sabi ito? Itataas niya ang kanyang sarili sa lahat ng mga ito. Sino sa tupapang nagsabi, higit pa ako sa ala nyo? Meron ba gano'n sa tupapa? Wala. Sino pa sa tupapang nagsabi, higit pa ako sa mga Diyos-Diyosa nyo dyan sa India? Meron ba? Wala rin. How come sa tupapa tinutukoy ng talatang ito? Maunawaan ko lang talatang ito eh. Naalala ko yung pelikulang yung Avengers. Sa pelikulang Avengers, pinuntahan ni Loki. Naalala niyo si Loki? Pinuntahan ni Loki si Tony Stark doon sa kanyang building.
gusto niya na kilalanin siya na higit sa lahat. Ang sabi ni Tony Stark sa kanya, yung iniisip mo, wala yan sa mundong ito na may nangingibabaw sa lahat ng mga tao. Walang ganon. Sa amin dito, bawat bansa may presidente. Yung iniisip niyo na parang pyramid, kayo yung nasa dulo, walang ganon dito. Yun ang tinutukoy ng talatang ito. Gusto niya, kaya niya kukontrahin yung mga sinasamba, tinuturing na Diyos ng mga tao kasi ang gusto niya, siya lang ang nasa top 1. Siya lang ang nasa pinakaibabaw. Kaya kukontrahin niya ang lahat ng mga yan kasi ang gusto niya, huwag kayong sumamba dyan, ako lang ang sambahin ninyo. Huwag niyong ituring na Diyos yan, ako lang ang ituring na Diyos ninyo. Huwag niyong pakabanalin yan, ako lang ang pakabanalin ninyo. Yan ang tinutukoy ng talatang ito. Walang santo papang ganyan eh. Yan, napakamali. Napakamali ng doktrina ng Seventh-day Adventist. Tapos sasabihin ni Lauro Labayoga, nung isday ka pa, hindi ka sinungaling. Napakatinding kasinungalingan ito. Ito pa, karugtong. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos. Naalala ko si si Roy Tundag doon saan ba yun? Sa Jensan ba yun? Sa Davao ba yun? O sa Bukidnon ba yun? Nilapitan ni Roy Tundag si Chris Hosol. Tinanong niya, sabi sa Biblia, uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatangal ang sarili bilang Diyos. Tanong, nakaupo ba sa Batikan ng Santo Papa nyo? Ito pa naman yan. Hindi pa nga napatunayan, nag-assume na siya. Na Santo Papa nga. Mali. Bakit mali? Unang-una, ang Batikan, hindi turo ng Simbahang Katoliko na ang Batikan ay templo ng Diyos. Ang turo ng Simbahang Katoliko, ang templo ng Diyos ay ang katawan ng tao. Ha? Katawan ng tao? Wala akong naalalang turo ng Katoliko na ang Batikan ay templo ng Diyos. Wala. Maglabas kayo ng Catholic document. Mga Protestante na nagkiklaim na Batikan daw yan. Sige, maglabas kayo, be. Hinahamon kayo. Maglabas kayo ng document, be. Catholic document na yung Batikan ang kinikilala ng Katoliko na templo ng Diyos. At itatanghal ang sarili. Sino magtatanghal? Siya mismo. Itatanghal niya ang kanyang sarili bilang Diyos. Sinong Santo Papa ang nagtanghal sa kanyang sarili bilang Diyos? Babasa ng libro. Sabi dito, si Pope, sino yun? Si Pope Pius ba yun? Si Pope ay ang Diyos sa lupa. Ay, hindi siya ang nagtanghal niyan. Ibang tao eh. Kailangan siyang magtanghal. Sabi dito, itatanghal ang sarili. Ito tawag to self-proclaim. Itatanghal ang sarili. O sino sa tupapang gumawa niyan? Wala. Ang binasa na dokumento, iba ang nagsabi. Bagsak ka rin. Sabi naman ni Johnson Namikan, ang pagtatanghal daw sa sarili bilang Diyos, ito ay pamumusong at ito daw ay ang kumpisal. Matinding kasinungalingan ng mga Seventh-day Adventist. Ang kumpisal daw ay isang paraan para pagtatanghal sa sarili bilang Diyos. Kasi ang Diyos lang daw ang nakapagpapatawad. Pag ikaw nagpatawad, di naman sa'yo nagkasala, yan ay pamumusong. Yan ay isang paraan para pagtatanghal sa sarili bilang Diyos. Kasinungalingan talaga itong si Johnson Amican, tandaan nyo ang gabing ito baka ito'y putulin ng mga SDA yung video ko tapos sabihin na, tingnan mo si John mismo umamin. Ano pang kasinungalingan ng mga Seventh-day Adventist? Nasa ikawalo na tayo. Ito, kawalo. Kasama daw ang Katoliko sa tinutukoy sa Isaiah 60:17 na susunugin. Kasama daw.
Okay, meron tayong nakausap na Seventh-day Adventist dito. Si Kinkinito. Kinkinito ba yon? O ano, basta Kinkinito. O nakausap ko siya sa patungkol sa bagay na ito. Ano nangyari? Kasama daw ang Katoliko. Ating basahin nga kung kasama ba ang Katoliko dito? O, natin na sa Isaias tayo, Isaias 66:17. Ito tayo. Sabi dito sa Isaiah 66:17, sinabi ng Panginoon. Alam mo natin, pa tayo sa screen yung Bible. Sinabi ng Panginoon, sama-sama mamamatay ang mga nagpapakabanal at naglilinis ng mga sarili nila sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa halamanan. Mamamatay silang kumakain ng baboy, daga at iba pang mga pagkain kasuklam-suklam. Sabi nila, totoo ba napapatayin sila dahil sila ay kumain ng baboy? Ang sabi ko, hindi. Hindi. Sinabi na nga dyan, oh. Mali. Mali. Ay, ano paliwanag mo dyan? Sabi ko sa kanya, kaya sila papatayin kasi sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan sa halamanan. Yung kanilang pagkain ng baboy, ritual na lang nila yon sa kanilang pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Hindi sila papatayin dahil kumain ng baboy. Papatayin sila kasi sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan sa halamanan. Hindi mo idamay ang Katoliko dyan. Kasi ang Katoliko, kumakain ng litson, kumakain tayo ng humba, hindi naman tayo sumasamba sa Diyos-Diyusan sa halamanan. Sino ang tinutukoy ng talatang yan? Sino tinutukoy ng talatang yan? Yung mga Israelita. Kasya? Ha? Israelita? Ano Israelita? Ba't Israelita? Basahin ko po ito na kung si Israelita ito. 65:1 tayo magsimula. Sumagot ang Panginoon, nagpakilala ako sa mga taong hindi nagtatanong tungkol sa akin. Natagpuan nila ako kahit na hindi nila ako hinahanap. Ipinakilala ko ang aking sarili sa kanila kahit na hindi sila tumawag sa akin. Sino ang tinutukoy ng Panginoon dito na kanyang tinatawag kahit di siya kilala? Ito yung mga hintil. Mga hintil tutukoy niya dito na kanyang tinatawag. Na nagpakilala ako sa mga taong hindi nagtanong tungkol sa akin. Sino yun? Mga hintil. Natagpuan nila ako kahit na hindi nila ako hinahanap. Sino yun? Mga hintil. Ipinakilala ko ang aking sarili sa kanila kahit na hindi sila tumatawag sa akin. Sino yun? Mga hintil. Verse 2. Patuloy akong naghintay sa mga mamamayan kong matitigas ang ulo. Straight to the point. Sino ang kanyang hinihintay? Yung kanyang mamamayan. Mamamayan niyang matitigas ang ulo. Sa panahon ni Isaiah, sino ang kanyang mamamayan? Di ba mga Israelita? At hindi sumusunod sa mabuting pag-uugali. Ang sinusunod nila ay ang sarili nilang isipan. Sino yan? Yan yung kanyang mamamayan na matitigas ang ulo. Ginagalit nila ako. Ipinapakita nila sa akin ang patuloy nilang pagsamba. Pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng paghahandog sa mga halamanan. Ito ang tinutukoy ng Isaiah 66:17 na sumasamba sa mga halamanan ng paghahandog sa mga halamanan at pagsusunog ng mga insenso sa bubong ng kanilang mga bahay. Umuupo sila kung gabi sa mga libingan at sa mga lihim na lugar para magipag-usap sa kaluluwa ng mga patay. Kumakain sila ng karne ng baboy at ng iba pang pagkain na ipinagbabawal na kainin. Anong sinasabi ng Isaiah 66:17, mamamatay silang lahat na nagpapakabanal sa kanilang sarili para sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa halamanan. Itong mga taong ito nagpapakabanal ba? Verse 5, sinasabi nila sa iba, huwag kang lumapit
sa akin, baka ako'y madungisan. Mas banal ako kaysa sa iyo. Nainis ako sa ganitong mga tao at ang galit ko sa kanila ay parang apoy na nagniningas sa buong maghapon. Itong mga taong ito, mga nagpapakabanal ito. Sila tinutukoy sa Isaiah 60:17. Kaya kapag nagbasa ang SDA ng Isaiah 60:17, i-cross-reference nyo ang 65 verses 1 to 5 para matukoy kung sino tutukoy ng verse 17. Kasama ba yan ng mga Katoliko? Ba hindi? Ba't nila sinasama? Kasi mga sinungaling sila. Dinadamay nila para matakot. At pag natakot na, maiwasan ng baboy, magsabadista. Dinadaan nila sa takot ang tao para makonvert nila. Yan ang paraan ng mga Seventh-day Adventist. Baka may magreklamo dyan, pasok lang kayo. Number 9. Mahaba ito eh. Hanggang 21 yata yung ano ko, yung nailigpit ko. O ngayon, yung ikasyam, nasa ikasyam pa ako ha, dami-dami ko na nakitang mga mali, tapos sabi ni Lauro Labayuga, nung nasa SDA ka pa, hindi ka naman sinungaling, daming kasinungalingan turo. Daming kasinungalingan turo eh. O, number 9, ang Santo Papa daw ang tinutukoy sa Revelation 13:18. Ha? O, ating basahin. Revelation chapter 13 verse 18. Ano sabi dito? 13:18. Sabi, kailangan dito ang talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw. Dahil simbolo ito ng pangalan ng tao at ang numero ay 666. Ano daw ito? Simbolo ng pangalan ng tao. Anong ginawa nila? Vicarious Pilide daw. Vicarious Pilide. Ang Vicarious Pilide ba pangalan ng tao? Ang sabi simbolo ito ng pangalan ng tao. Ang Vicarious Pilide ba pangalan ng tao yan? Mali talaga turo. O verse 17, ang sabi sa verse 17, at ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Kung ang Katoliko yan, ba't maraming SDA bumibili at nagbibenta? Punta kayo ng palengke. Wala bang SDA sa palengke na nagbibenta, bumibili? Wala ba? Sabi diyan, magpatatak ng pangalan. Sabi nila, ang sabi sa Biblia, itatatak pangalan. Ang unawa nila diyan, ang itatatak Sunday worship. Ang Sunday worship ba pangalan? Mali talaga. Ang dami kasi sinungalingan ng SDA. Sasabihin pa ni Lauro Labayuga, ikaw si FD ka? Ha? Sinungaling ka na. Hindi ka naman ganyan nung SDA ka pa. Tindi ng kasinungalingan ng SDA. Mas matindi pa eh. Oh, daming mali. Ano pa? Ano pang mali nila tinuturo? O, number 10 tayo ngayon. Sabi sa number 10, meron daw araw ng Sabat sa langit, walang linggo. Ano daw? Meron daw Sabat sa langit. Ano merong Sabat sa langit? Ang sa langit, mga kaibigan, walang tigil na pagsamba ang ginagawa doon. Ang mga nasa langit, walang tigil ang pagsamba nila. Banal, gabit, araw, walang humpay. Banal. Lalagyan mo ng Sabat. Anong mangyayari? Tigil ang lahat.
Anong meaning ng Sabat? Pahinga. Ang mga nasa langit sumasamba. Papahingahin mo? Hindi kailangan ng pahinga nila doon. Bakit? Hindi naman napapagod ang mga nasa langit para sumamba. Piligyan mo ng Sabat. Oh. Ating basahin yan, yung sinasabi nila ngayon. Ito, basahin natin yan sa Isaiah 66:23 ba yun? Oh. Isaiah 66:23-24 ba yun? Oh, sabi dito ha. Sabi ganito sa ating basahin dito you done we wish. Very good. You done we wish. Oh, sabi dito sa verse 23. 23 ba 'yon? Oh, sa 23, sabi sa 23. Eto. Sabi dito, at mangyayari. Ulitin na. Sabi nila, sa langit daw, merong Sabat. Walang linggo. Walang linggo, tandaan nyo, walang linggo. Yan ang kanilang katuruan. Sabat lang, sabi niya. Ang makakapunta doon ng langit, mga Sabadista lang. Walang Dominguista doon. Walang Dominguista. Bakit? Sabado lang ang nandun wala namang linggo doon Wala ba? Ating basahin. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago. Paroroon ang lahat ng tao pang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Ha? Mula sa isang Sabat hanggang sa panibago. Ano yung ibig sabihin yan? Sige, ito ipagpalagay. Sabado yan, Saturday. Mula sa Sabado, mula sa isang Sabado hanggang sa panibago. Kumbaga, from Sabbath to Sabbath. Sige, ito ipagpalagay, Saturday yan. Granted without admitting, from Saturday to Saturday. Tanong, may day off? Kapag sinabi sa iyo ng amo mo, Mr. Juan de la Cruz, ikaw ay magtatrabaho sa kumpanya ko from Monday to Monday. Tanong, anong araw ang day off mo? From Monday to Monday, anong araw ang day off mo? Ha? Wala kang day off? Tapos sabi, from Saturday to Saturday. Huwag mo sabihin sa akin, walang linggong madadaanan. Alang mag Saturday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Monday. Di ba ganun? Dami talagang palpak ng Seventh-day Adventist. Sasabihin ni Laura Labayoga, nung Day ka, pwede ka naman sinungaling Matindi sa kasinungalingan. Number 11. Ano pang turo nila? Nasa 11 na ako. Si Saint Michael the Archangel daw ay si Kristo. Ano? Si Saint Michael the Archangel si Kristo? Ano ba ang sinasabi sa Hebreo 1:5? Ating basahin ang sinasabi sa Hebreo 1:5. Para baka nila malaman. Hebreo 1:5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak? Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Kaninong anghel niya sinabi yan? Sa salita ng Diyos? Sapagkat kailanman wala ni isa man sa mga anghel. Sabi dito ha? Wait lang. Yung aking Wala ni isa man sa mga anghel ang sinabihan ng Diyos ng ganito, ikaw ang anak ko. Walang sinabihan na anghel. At ngayon, ipinapahayag ko ng ako ang iyong ama. At wala rin sinabihan ng Diyos ng ganito sa sino mang anghel. Ako'y magiging ama niya at siya magiging anak ko. Wala sino mang anghel ang sinabihan ng ganyan. Pero si Kristo, sinabihan ba ng ganyan si Kristo? 17:5 ng Mateo. Habang nagsasalita pa si Pedro,
nabalot sila ng nakasisilaw na ulap at may tinig silang narinig mula sa mga ulap na nagsasabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Sinabihan si Kristo siya'y anak eh. Oh, nalala ko yung Pentecostal na kalaban ko. Sabi ng Pentecostal dun sa Mateo 3:17, sabi sa 3:17, at may boses na narinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Sabi nung Nunyesa ba yun? Nunyesa? Sabi nung Nunyesa, this is my beloved body. Ha? This is my beloved body? Ang sinasabi, ito minamahal kong anak. Ulit tayo ulit. Sabi sa Hebreo 1:5, walang sino man sa mga anghel ang kanyang sinabihan, ikaw ang anak ko. Wala pala eh. Ano ba si Saint Michael the Archangel? Hindi ba anghel yun? Anghel de la Guardia yan, ayon sa Daniel 9 eh. Daniel 9 ba yun? Si Michael the Archangel is Anghel de la Guardia. Sasabihin nila ngayon na si Saint Michael the Archangel daw ay si Kristo. Ha? Ano kayo? Hindi rin nyo rin O ano ba kasinungaling? Daming kasinungalingan. O, ang Iglesia Katolika daw ang nagpatay sa mga Kristiyano at sa mga pagano. I am the gospel.